yung breastplate of righteousness, yun ang sinasabi natin na yung righteous, yung kabutihan. Pero hindi yung righteousness na nagpapakabuti lang tayo sa sarili natin. Yung talagang makikita sa pagkatao natin kung tayo ay righteous. Dahil yung pagiging self-righteousness natin is yun na yung pinasisimulan ng kasalanan. Ano man ang pagpapakabuti nga doon natin, sabi ni Jesus Christ sa Matthew, ay filthy rags lang sa Panginoon. Dahil anong gawin natin na nagpapakabuti tayo sa Kanya, sa mata ng tao, pero sa Panginoon ay tayo ay mga basahan lamang. Kaya hindi natin masasabi na tayo ay righteous. Sabihin natin, mas maganda pa, i-accept natin na tayo ay makasalanan. Subalit sa pamamagitan ng mga banal na salita ni Kristo, at sa pag-meditate natin ang ating mga banal na salita, tayo ay nililinis na. Yun ang nagpapalinis sa atin. Hindi natin masasabi na, yes, pastor ako, yes, sister, ako, nag-a-attend ako, nagtatights ako, kung ano-ano man, ginagawa ko, magawa ko ng mabuti sa kapwa. Pero hindi yun ang dapat gawin natin para maging malinis tayo. Nakikita sa galaw natin, at ang ibang tao nakakakita sa atin kung tayo ay malinis na talaga. Kung tayo ay ni Christ, yun ang real na Kristiyano. Dahil minsan, sabi natin minsan nagmamagaling, tulad ng mga Pharisees, na nagpipray yung mga Pharisees na sabi niya, Lord, maraming salamat dahil hindi ako katulad nung isang taong yun na makasalanan. Di ikaw ha? Ikaw. Hindi, breastplate, dibdib pala eh. Kala ko kamay, yun, ganun. So, yun natin. And number 15, in which your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yung kapayapaan. Habang naglalakad tayo, na kinakailangan mapayapa ang ating dinadaanan. Diba kaya nilagay sa paanan natin yung readiness that comes from the gospel of peace. Kaya sa paa natin nilagay, diba, fitted daw sa paa. Kasi yun ang habang naglalakad tayo, dapat kasama natin at peaceful ang ating paglalakad. Na hindi yung lalakad tayo na nag-aalinlangan tayo sa buhay natin na, so, paano kaya ito? Pero pagka naglalakad ka na, mapayapa ka, lagi kang masaya. Masaya ka pagka yung nandoon sa'yo ang peace. Pagka laging mapayapa ang masaya ka lagi. So in the addition to all this, take up the shield of faith. Pananampalataya sa Panginoon ang lagi nating hawakan, laging lalagay natin. With which you can extinguish all the flaming arrows of evil one. Na yun ang faith natin, pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang pumapatay sa mga sibat na maaring itusok sa atin ni Satan. So hindi tayo pwedeng tablanon. Na bago pa lang, sabi ko kanina, bago pa lang sa atin parating yung arrows ni Satan, patay na, mamamatay na yung mga kanyang sibat. So kaya wala na tayong alinlangan. Sabi nga niya, kaya yung pananampalataya natin sa Panginoon, kung pag lumapit tayo sa Panginoon, Jesus is a mediator between man and God. Siya ang ating lalapitan para si Jesus ang maglalapit sa atin sa Panginoon. So ganun tayo sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan nun, sa paglapit natin sa Panginoon, na tinatanggap natin siya na our personal Savior, lagi niya tayong gagabayan at yun ang dahilan para mamatay ang mga arrows, ang mga flaming arrows ni Satan na i-strike natin. Verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Diba? Salvation. Take the helmet sa ulo, yung salvation, at sword of the Spirit. So, may panlaban tayo na bawat pagsalita natin na nagmumula sa banal na Espiritu, masakit ang tama kay Satan na bawat sinasabi natin. Kaya nga, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya nating utusan si Satan. Sabi nga sa Matthew 10:17 na binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan, ng power to overcome all the powers of evil. Yun ang binigay sa atin. Kaya dapat natin itong natin yung sword ng Spirit. Na sabi nga, ang salita ng Diyos ay mas
nakatalas pa sa double blade na espada. So kaya nga pag sinalita natin ang kanyang mga banal na salita at kumaatin ang banal na spirito, masakit ang tama. Kaya si Satan pwede nating utusan. Pwede nating sabihin kay Satan, Satan, in Jesus' name, we command you to return everything you have stolen from us 7 times too. At pwede ka mag-cast out ng mga bad spirit. So, wag na nating iiwanan. I-meditate natin yung salita ng Panginoon. Kaya saka ang prayer ang hindi natin kakalimutan. Sa pananalangin natin, doon natin natatawag. Tulad ni David, kahit kasalanan nagkakasala si David, talaga, ang ipinapanalangin natin ay nagmumula sa puso. So, dito natin na yung arm of God. Tulungan niyo po kami mamuhay sa inyo. Tulungan niyo po kami maging tapat. Maging masunod maligayang balik. Maligayang balik. Katulad ngayon, ako'y masaya. Naging dakila. Kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan. Bakit ako'y hindi mo alagaan? Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Saya-saya. Aking pagmasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan. Bakit ako hindi mo dinalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.